Isa po siyang INC. Narito po siya. Ito po ang katanungan ko. Anong talata po sa Biblia ang nagsasaad ng mga hula para sa inyo bilang sugo na nangangaral ng mga salita ng Diyos? Alam mo kapatid, hindi naman dapat na ang isang tao, bakit hindi kita masisisi na sanay ka kasi sa ganun dahil iglesia ka ni Kristo. Si Manalo kasi, marami siyang claim na siya'y sugo, gumagamit siya ng talata. Kagaya nung 10:16, siya raw yung isang pastor na nakasulat sa 10:16 ng Juan, na magkakaroon sila magiging isa silang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Sabi ng iglesia ni Manalo, siya raw yun, yung isang pastor na yon. Mga talata, kinukuha niya para sa kanyang sarili. Gusto kong patunayan itong puntong nasabi ko. Ayoko naman kasi na magsalita ng walang ebidensya. Yun sa Pasugo, August 1976, ang sabi nila ganito. Sabi po dito, ang August 1976 na Pasugo, nasa page 3. He made this clear to us when he said in John 10:16, "There is one pastor or messenger." Let us requote our Lord's statement, "And I have other sheep also, which are not of this fold. Them too I must bring, and they will hear my voice, and all the sheep will become one flock and one shepherd." There is therefore a messenger used by our Lord in the establishment of his other sheep into one church of Christ, one flock. Is it Christ himself whom we hear if we hear the preaching of his messenger? It is tantamount to hearing Christ himself, as our Lord tells us in Luke 10:16. He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me. Therefore, this scriptural truth is revealed to us. As long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing his church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo that Christ established his other sheep into one flock. That is the church. Underlined portion. Precisely through the instrumentality of one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo. Therefore, ang claim ng iglesia ni Manalo, yun daw isang pastor na magiging pastor nung kawan. Ang isang pastor daw na yon, si Manalo yon. Yan. Kaya, sanay ang kapatid natin na naghahanap siya ngayon ng talata. Ano bang talata para sa akin? No? Kasi si Manalo, maraming talata. Siya raw yung anghel doon sa sikatan ng araw sa Apokalipsis 7. Siya raw yung uod na Jacob na nandun sa Isaias 43. Siya rin yung Elias na nandun sa hula ni Malakias na susuguin bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Siya rin yung huling sugo. Basahin natin yung pagkahuling sugo niya. Kapatid na Daniel sa Pasugo, 1956, page 7. Ito naman po ang sinasabi dito. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Ayan, yan ang sabi niya. Kaya raw si Manalo, huling sugo, kasi pagkatapos daw niyang mangaral, wala nang ibang sugo na darating pa. Kaya huling sugo si Manalo. At ang kasunod na raw noon, pag natapos na siyang mangaral, ang kakilakilabot na paghuhukom na o katapusan na ng sanlibutan. Natitiyak ko, ito, maling aral ito .
Bakit mali? Nung mamatay si Manalo, di pa naman natapos ang sanlibutan eh. At humalili pa nga si Eranio, tapos humalili pa ngayon si Eduardo. Ewan ko lang kung sino pa susunod. Lalabas, hindi huling sugo si Manalo. Kasi kung huling sugo siya, lalabas, hindi na sugo si Eduardo. At hindi na rin sugo si Eranio, na tatay ni Eduardo. Ito ang kinamihasnan sa Biblia ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Na kukuha silang talata sa Biblia, iaano niya sa kanyang sarili. Siya yung uod ni Jacob. Samantalang yung uod na Jacob, hindi naman siya yun kasi yung uod na Jacob, hindi si Manalo kasi yung uod sa Biblia, nandoon sa 22 ng awit, basahin natin ang 6, 16 at 18, kapatid na Daniel. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yan ang uod sa Biblia eh. Ako ikauod, hindi tao. Binutasan nila ang kamay ko't paa. Wala naman ako nakitang si Manalo binutasan ng paa at kamay. No? At hinapak ang wika nila ang aking kasuotan. Pinagsapalaran nila sa gitna nila. Oh? Yan ang sabi. Ang ibig sabihin, ang uod na ito ang Panginoong Hesukristo. Hindi ito si Mr. Manalo. Kasi wala namang butas si Manalo sa paa at kamay. At hindi rin naman siya hinapak ang kasuotan niya. Kasi malayong mangyaring hahapakin ang kasuotan niya. Maraming bodyguard eh. No? Itong uod na Jacob, nahapak ang kasuotan. Doon nasanay ang mga kapatid na iglesia ni Cristo. Kaya kung magtanong sila ngayon, ano ba ang talata sa Biblia para sa'yo? Ako, ang sasabihin kong talata, nasa Biblia, ula ng Biblia, nasa Apokalipsis 1:3. Basahin natin, kapatid na Daniel. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ang aking paniniwala, pagka bumabasa ka, tapos nakikinig ka, tapos tumutupad ka, mapalad ka. Ang ibig sabihin ng mapalad, kinakasihan ka ng Diyos. Hindi ko kailangan na magkukuha ng talata na hindi naman akin. Kagaya ng ginagawa ni Manalo, no? Lahat ng talata sa Biblia, pati ba naman yung pagiging binhi ni Abraham, siya raw yun. Siya raw. Ang binhi ni Abraham, si Felix Manalo. Pinuna ko yan. Nung punahin ko, binagol nila. Basahin muna natin ang sabi nila sa pasugo nung 1976, page 14. Sabi po dito, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan, si Manalo raw ang seed of Abraham. Sabi ng aral ng iglesia ni Manalo sa pasugo nila, undoubtedly, the seed of Abraham is Felix Manalo. Nung aking punahin yan, binago nila yan. Kasi alam nila mali eh. Ito ngayon ang sabi sa pasugo noong 1999 sa page 4. Sabi po naman dito, there is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham. So, God do not acknowledge Felix Manalo as the seed of Abraham. The seed of Abraham. Using a definite article, the seed of Abraham is the Lord Jesus Christ. So, ang aral ng Iglesia ni Cristo, topsy-turvy. Rocky. No? Topsy-turvy. Hindi matatag kasi una, si Manalo raw ang seed of Abraham. Nung mapuna, pinalitan. Hindi raw si Manalo, kundi ang Panginoon Kristo. Marami silang ganyang aral eh.
Kaya yung kakukuha ni Manalo ng mga talata para sa kanya, delikado yun eh. Pati hindi kanya nakukuha niya eh. Wala nga sa kinuha niya na tatama sa kanya eh. Yung anghel, hindi siya anghel dahil tao siya. Ang nasa Apokalipsis 7, hindi tao yun, anghel yun. Umaakyat nga sa sikatan ng araw eh. Eh si Manalo, makakaakyat ba yun? Eh yung anghel nakakaakyat dahil may pakpak yung lumilipad. No? Eh ito, paano ito yung anghel eh? Wala nga akong nakitang umakyat si Manalo eh. Nakita ni Juan, umaakyat siya sa may sikatan ng araw, yung anghel. At di kataka-taka dahil ang mga anghel may pakpak. Eh si Manalo naman, wala. Kaya hindi lapat sa kanya yon. Hindi rin lapat sa kanya yung uod na Jacob kasi wala namang butas ang paa at kamay niya. Hindi rin naman lalapat sa kanya yung huling sugo kasi hindi naman nagkatotoo na pagkamatay niya tapos na ang sanlibutan. Hindi pa tapos. 1963 pa namatay si Manalo. Kung biro mo ilang pung taon na yun, eh, hindi pa naman nagwawakas ang sanlibutan. Kaya mali yung aral nila na yun. Hindi ako naninira, binabasa lang natin yung pasugo nila. Yun talaga nakalagay doon. Na pagkatapos daw mangaral ni Manalo, kakilakilabot ng pagwawakas ng sanlibutan. Ang pag-iral ng sanlibutan tapos na. Eh hindi naman totoo. Kaya yung mga talatang inia-apply ni Manalo sa kanyang sarili, ay hindi nila kayang patunayang siya ngayon. Kaya halimbawa, nung isa pa, na si Manalo raw ang Elias na sinasabi ng hula ni Propeta Malakias. Basahin natin ito. Ito naman po, sa kanilang pasugo ng 1996 June, page 12, the prophesied third Elijah pertains to Brother Felix Y. Manalo, God's messenger in these last days, of whom Malachi 4:5-6 states, "This third Elijah will be sent before the great and dreadful day of the Lord, Judgment Day." Brother Felix Y. Manalo was commissioned to fulfill the work of restoration. He has the spirit and power of Elijah. The third Elijah raw si Manalo, will be sent before the great and dreadful day of the Lord. Eh hanggang ngayon na hindi pa naman dumadating yung dreadful day of the Lord. Eh patay na si Manalo, lalabas, masyadong naadilintado siya, nakamatayan niya, hindi na siya pwedeng isugo uli dahil patay na siya. Eh sabi dun sa talata, before the dreadful day of the Lord, isusugo yung third Elijah. Eh, paano ka ngayon ng third Elijah? Eh, patay ka na. Eh, hindi pa dumadating yung dreadful day of the Lord. Kaya palpak na naman yung kinuha nilang hula kay Propeta Malakias. Ay, lahat ng talatang kinukuha nila sa Biblia, para yung talata na yun ikakapit kay Manalo, palpak yun, kaya kong patunayan yun. O lahat ng talata na yun, walang lalapat kay Manalo kahit isa. Yung sasabihin, siya raw ang isang pastor na sinasabi sa Juan 16, imposible kay Manalong mangyari yun. Kasi isang pastor yun ang lahat ng tupa ni Kristo. Meron ba naman iba pang pastor na isa lang na pastor na lahat ng tupa ni Kristo kayang akayin? Yung nasa kulungan na at saka yung dadalhin sa kulungan. Eh yung nasa kulungan na, noong una na yun, ano yun, mga Hudyo yun. Tapos yung mga huling darating, sasama, magiging isang kawan. Magkakaroon isang pastor. Eh si Manalo ba yun? Paano ka magiging pastor ng isang kawan na magkasama yung nauna at saka yung sumunod na mga tulpa? Eh patay ka na nga ngayon. Paano ka nakapagpastor nun? No? Hindi siya yon, si Kristo yung isang pastor na tinutukoy. Kaya para doon sa kapatid na 6 to Dukay, siguro dapat dukayin mo ng dukayin yung aral ng Biblia para maintindihan mo. Ako, hinahanap niya talata raw ng Biblia para sa akin. Ang nakasulat sa Biblia, mapalad ang bumabasa. Ako yun ang ginagawa ko, bumabasa. Ngayon, ako lang naman yata yung basa ng basa eh. Lahat ng tanong binabasa ko sa Biblia ang sagot. Yun ang aking ginagamit na talata para patunayang ako'y nangangaral, hindi sa sarili ko, nagbabasa ako, bumabasa ako. Yun. Salamat sa pagdalo, kapatid na Sixto.